Grade 5, GMRC, unang terminong pagsusulit. Pagiging masinop sa pamamahala ng mga patapong gamit teknolohikal. Ano ang tawag sa sirang o lumang kagamitang elektroniko na itinatapon na? A. I-basura. B. Basurang nabubulok. C. Karaniwang basurang papel. D. Tirang pagkaing maaaring gawing pataba. Ang tamang sagot ay letter A. I-basura. Alin ang halimbawa ng patapong gamit teknolohikal? A. Dahon. B. Lata ng inumin. C. Sirang cellphone. D. Lumang damit na maaari pang isuot. Ang tamang sagot ay letter C. Sirang cellphone. Kanino dapat ipaalam ang namamaga o may tagas na baterya? A. Kaklase. B. Kapitbahay. C. Batang makababata. D. Magulang o nakatatandang may kaalaman. Ang tamang sagot ay letter D. Magulang o nakatatandang may kaalaman. Anong unang dapat gawin sa aparatong hindi nagagamitin? A. Itapon. B. Buksan ang likod nito. D. Basagin upang lumiit ang aparato. Ang tamang sagot ay letter B. Patayin. Gumagana pa ang lumang tablet ni Mayna. Anong masinop niyang gawin? A. Itapon. B. Itago lamang. C. Ipahayos o ipagamit sa iba. D. Basagin at ihalot sa karaniwang basura. Ang tamang sagot ay letter C. Ipaayos o ipagamit sa iba. May nakakita or may nakita kang bateryang may tagas sa silid. Ano ang pinakaligtas mong gawin? A. Hawakan. B. Pisilin ito. C. Takpan ng papel at ilagay sa bulsa. D. Lumayo at magsabi agad sa nakatatandang may kaalaman. Ang tamang sagot ay letter D. Lumayo at magsabi agad sa nakatatandang may kaalaman. Bakit hindi dapat sunugin ang sirang kawat o ipapang ibasura? A. Maingi ito. B. Maaaring maglabas ng nakalalasang usok. C. Nagiging mas mahal ang lumang kagamitan kapag sinunog. D. Automatikong nagiging ligtas ang lahat ng bahagi matapos masunog. Ang tamang sagot ay letter B. Maaaring maglabas ng nakalalasang usok. May lumang charger na sa bunton ng basurang papel. Anong mas tong gawin? A. Ihiwalay. B. Ilagay sa bote. C. Isama sa tirang pagkain. D. Itapon sa kanal kasama ng ibang basura. Ang tamang sagot ay letter A. Ihiwalay. Bago ipamigay ang lumang cellphone, ano ang dapat gawin sa personal na datos? A. Punasan. B. Balutin. C. Lagyan ng bagong palamuti. D. Burahin sa tulong ng magulang o tagapangalaga. Ang tamang sagot ay letter D. Burahin sa tulong ng magulang o tagapangalaga. Bakit dapat ihiwalay ang ibasura sa karaniwang basura? A. Para ligtas. B. Para makulayan ang lalagyan. C. Para dumami ang hahawak sa sirang bahagi. D. Para mapampilis ang paghahalo nito sa ibang basura. Ang tamang sagot ay letter A. Para ligtas. May e-waste collection drive sa paaralan. Paano ihahanda ang lumang charger? A. Sunugin muna. B. Ilagay sa may tatak na lalagyan. C. Iwan sa bukas na kahon sa palaruan. D. Ihalo sa basang basura bago dalhin sa koleksyon. Ang tamang sagot ay letter B. Ilagay sa may tatak na lalagyan. Sinabi nitong, maliit lang ang baterya kaya pwede ito sa karaniwang basurahan. Ano ang pinakamahusay na pagsusuri? A. Tama. B. Maaari kung tuyo. C. Mali. Dapat itong ihiwalay at ipasa sa wastong koleksyon. D. Tama. Walang panganib ang anumang bateryang kasya sa basurahan. Ang tamang sagot ay letter C. Mali. Dapat itong ihiwalay at ipasa sa wastong koleksyon. Alin ang pinakamahusay na plano para sa ibasura ng klase? A. Mag-ipon. B. Maglagay ng kahon. C. Magtakda ng araw ng pagkolekta at iwan itong bukas.
D. Maglaan ng may tatak na lalagyan at ipasa ito sa otorisadong kolektor sa gabay ng guro. Ang tamang sagot ay letter D. Maglaan ng may tatak na lalagyan at ipasa ito sa otorisadong kolektor sa gabay ng guro. Alin ang pinakamahusay na pansariling plano sa mga lumang gamit teknolohikal? A. Itago lahat. B. Suriin, ihiwalay at ipasa sa wastong koleksyon. C. Hayaang masira ang lahat bago humingi ng tulong sa nakatatanda. D. Pagsama-samahin ang lahat ng lumang aparato at karaniwang basura sa isang supot. Ang tamang sagot ay letter B. Suriin, ihiwalay at ipasa sa wastong koleksyon. Pagiging masunurin sa mga paalala at babala sa daan. Ano ang dapat gawin kapag nakita ang palatandaang stop? A. Huminto. B. Bumilis. C. Lumiko agad. D. Magpatuloy na hindi tumitingin. Ang tamang sagot ay letter A. Huminto. Ano ang ipinapaalala ng palatandaang school zone? A. Pumarada. B. Bumilis sa daan. C. Maglaro sa gitna ng kalsada. D. Magmabagal at mag-ingat dahil may mga batang tumatawid. Ang tamang sagot ay letter D. Magbagal at mag-ingat dahil may mga batang tumatawid. Ano ang kahulugan ng pulang ilaw trapiko? A. Lumiko. B. Huminto. C. Tumawid ka agad. D. Tumakbo bago magbago ang ilaw. Ang tamang sagot ay letter B. Huminto. Para saan ang guhit na pedestrian lane? A. Paradahan. B. Hintayan ng jeep. C. Tawiran ng mga naglalakad. D. Daanang para lamang sa mabibilis na sasakyan. Ang tamang sagot ay letter C. Tawiran ng mga naglalakad. Saan dapat tumawid kung may malapit na pedestrian lane? A. Sa pedestrian lane. B. Sa pagitan ng nakaparadang sasakyan. C. Sa bahaging walang ilaw at walang palatandaan. D. Sa alinmang bahagi basta walang kasamang nakatatanda. Ang tamang sagot ay letter A. Sa pedestrian lane. May mensaheng dumating habang tatawid ka. Ano ang gustong gawin? A. Tumakbo. B. Tabi mo ng telepono. C. Magbasa habang nakatingin sa gilid. D. Mag-text habang naglalakad sa pedestrian lane. Ang tamang sagot ay letter B. Itabi muna ang telepono. Walang bangketa sa isang maikling bahagi ng daan. Ano ang pinakaligtas na gawin? A. Lumakad sa gitna. B. Sumabay sa likod ng sasakyan. C. Maglaro habang naglalakad sa gilid. D. Lumakad sa gilid na nakaharap sa paparating na sasakyan at manatiling alerto. Ang tamang sagot ay letter D. Lumakad sa gilid na nakaharap sa paparating na sasakyan at manatiling alerto. Pinahihinto kayo ng traffic enforcer kahit birte ang ilaw. Ano ang dapat gawin? A. Tumakbo. B. Sundin ang tagupili ng traffic enforcer. C. Tumawid dahil mas mahalagang birteng ilaw. D. Makipagtalo at ipilit na kayo ang dapat na unang tumawid. Ang tamang sagot ay letter B. Sundin ang tagubilin na traffic enforcer. Gumulong sa kalsada ang bola mo. Anong mustong gawin? A. Habulin. B. Sumigaw lamang. C. Guminto at humingi ng tulong sa nakatatanda. D. Tumakbo sa kalsada bago dumating ang susunod na sasakyan. Ang tamang sagot ay letter C. Huminto at humingi ng tulong sa nakatatanda. Sasakay si Lira ng bisikleta. Alin ang kanyang panghulin para sa kaligtasan? A. Magmadali. B. Magsuot ng angkop na helmet. C. Kumapit sa likod ng umaandar na sasakyan. D. Magbisikleta sa gitna ng trapiko ng walang gabay. Ang tamang sagot ay letter B. Magsuot ng angkop na helmet. Bilang pasahero sa sasakyang may seatbelt, ano ang dapat mong gawin? A. Umupo. B. Manahimik. C. Hawakan ng sandalan habang bumibiyahe. D. Ikabit na maayos ang seatbelt bago bumiyahe. Ang tamang sagot ay letter D.
Ikabit na maayos ang seatbelt bago bumiyahe. Aling ruta patungong paaralan ang pinakamainam piliin? A. Pinakamaikli, B. Daan sa bakanteng lote, C. Rutahang may bangketa at tiktas na tawiran, D. Rutahang walang palatandaan, kunit mas kaunti ang tao. Ang tamang sagot ay letter C. Rutahang may bangketa at tiktas na tawiran. May shortcut na walang tawiran, ngunit mas mabilis ay ang pinakamabuting pasya. A. Piliin ang ligtas na tawiran, B. Dumaan sa shortcut kapag nagmamadali, C. Tularan ng ibang batang tumatawid kung saan-saan, D. Gamitin ang shortcut basta mabilis kang makatakbo sa kalsada. Ang tamang sagot ay letter A. Piliin ang ligtas na tawiran. Pagiging mapagpasalamat sa magulang o tagapangalaga. Ano ang kahulugan ng pagiging mapagpasalamat sa magulang o tagapangalaga? A. Paghingi, B. Pagsunod lamang, C. Pagkilala sa kabutihan at sakripisyo, D. Pagbibigay ng regalo upang makakuha ng kapalit. Tamang sagot ay letter C. Pagkilala sa kabutihan at sakripisyo. Alin ang payak ngunit makahulugang paraan ng pagmamahal sa tagapangalaga? A. Ngumiti, B. Magpasalamat ng taos-puso, C. Humingi ang ng mamahaling laruan, D. Maghintay ng kapalit bago tumulong sa bahay. Ang tamang sagot ay letter B. Magpasalamat ng taos-puso. Alin ang pagtakila sa sakripisyo ng magulang o tagapangalaga? A. Matulog, B. Humingi ng laruan, C. Gampanan na maayos ang sariling tungkulin, D. Iasa sa iba ang lahat ng gawain kaya mo namang gawin. Ang tamang sagot ay letter C. Gampanan ng maayos ang sariling tungkulin. Bakit nakapagpapatatag ng ugnayan ng pamilya ang pagpapasalamat? A. Nagpapalapit dito, B. Nagbibigay ito ng mamahaling bagay, C. Inaalis ito ang lahat ng suliranin sa tahanan, D. Ginagawan itong hindi na kailangan ang pag-uusap ng pamilya. Ang tamang sagot ay letter A. Nagpapalapit ito. Pagod ang tagapangalaga mo mula sa trabaho, ano ang mapagpasalamat na kilos? A. Manood, B. Umalis agad, C. Iwan ang kalat upang siya ang maglinis, D. Kumustahin siya at tumulong sa gawain kaya mong gawin. Ang tamang sagot ay letter D. Kumustahin siya at tumulong sa gawain kaya mong gawin. Hindi kayang bilhin na magulang mo ang mamahaling sapatos na gusto mo. Anong wastong tugon? A. Magtabog, B. Tumahimik at tumiwas, C. Unawain ang kalagayan at magpasalamat sa pag-aaruga, D. Ihambing siya sa ibang magulang at ipilit ang iyong gusto. Ang tamang sagot ay letter C. Unawain ang kalagayan at magpasalamat sa pag-aaruga. Ipinaalala ng tagapangalaga mo ang oras ng pag-aaral. Ano ang pinakamabuting gawin? A. Umalis, B. Magsinungaling, C. Magkunwaring hindi narinig ang paalala, D. Makinig, magpasalamat at ayusin ang oras ng pag-aaral. Ang tamang sagot ay letter D. Makinig, magpasalamat at ayusin ang oras ng pag-aaral. Masamang pakiramdam ng tagapangalaga mo. Ano ang angkop at ligtas na paraan ng pag-aalaga? A. Kumustahin siya at humingi ng tulong sa ibang nakatatanda, pipilitin siyang tapusin mo ng lahat ng gawaing bahay bago magpahinga, C. Bigyan siya ng anumang gamot na makita mo kahit walang gabay ng nakatatanda, D. Iwan siya mag-isa buong araw at huwag ipaalam ang kalagayan niya sa ibang kapamilya. Ang tamang sagot ay letter A. Kumustahin siya at humingi ng tulong sa ibang nakatatanda. Kailangan ba mamahaling regalo ang ibigay upang maipakita ang pasasalamat? A. Oo, B. Palagi, C. Oo dahil presyo lamang ang sukatan ng pagmamahal, D. Hindi, may pagkikita ito sa salita, oras, pagtulong at pananagutan.
Ang tamang sagot ay letter D. Hindi. May pagkikita ito sa salita, oras, pagtulong at pananagutan. Nagtatrabaho sa gabi ang iyong magulang at natutulog sa umaga. Ano ang mapamahal na kilos? Iikalang ang oras ng kanyang pahinga? Dilakasan ng musika upang masanay siya sa inay? Sigisingin siya upang may pagawa kaya mo namang gawin? Di, aanyayahan ng mga kaibigan sa bahay at maglaro sa tabi niya. Ang tamang sagot ay letter A. Ikalang ang oras ng kanyang pahinga. Alin ang pinakamahusay na planong magpapakita ng pasasalamat sa buong linggo? A. Bumati lang. B. Magbigay ng mamahaling regalo. C. Magpasalamat, tumulong sa gawaing kaya at tumupad sa sariling tungkulin. D. Tumulong lamang kapag may gantimpala at kalimutan ang mga napagkasunduang gawain. Ang tamang sagot ay letter C. Magpasalamat, tumulong sa gawaing kaya at tumupad sa sariling tungkulin. Sinabi ni Paz, sa espesyal na okasyon lamang dapat magpasalamat. Ano ang pinakamahusay na pagsasuri? A. Tama. B. Mali, dapat itong ipakita sa araw-araw. C. Tama. Hindi mahalaga ang payak na pagtulong sa karaniwang araw. D. Mali, ngunit kailangan pa rin bumili ng regalo sa bawat araw ng taon. Ang tamang sagot ay letter B. Mali, dapat itong ipakita sa araw-araw. For the last question, paano mo pinakamahusay na pasasalamatan ang tagapangalaga? A. Magpasalamat at tuparin ang tungkulin. B. Sumulat ngunit tias sa kanya ang gawain mo. C. Mangakong tutulong ngunit huwag tuparin ang sinabi. D. Maghintay ng gantimpala bago magpasalamat o tumulong. Ang tamang sagot ay letter A. Magpasalamat at tuparin ang tungkulin.